Isa na namang bangungot ang ating matutunghayan sa ating sityo dahil literal na naligaw sa bangungot ang isang taxi driver sa 13 Martires, Cavite, si Jojo. At ang sanhi, isang dalagang multo na hindi umano naghihiganti. Paano naman kaya ito nangyari? Sino ang dalaga sa buhay ni Jojo? Isa ba siyang pagkakasala ng nakaraan o napagdiskitahan lamang siya ng ligaw na kaluluwa? Alamin natin kung ano nga ba ang istorya ng naligaw na taxi driver sa Cavite. Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-SB, Sir Lancelot at sa lahat ng bumubuo sa inyong team. Tulad ninyo, hilig ko rin po ang kababalaghan. Lalo na at ito ang pinakikinggan ko tuwing pauwi noon galing sa pamamasada bilang isang taxi driver. Nakaugalian ko nang gawin itong pampagising para hindi ako makatulog sa pagmamaneho at makaiwas sa aksidente. Gayunpaman, hindi naman ako matatakutin at walang naging karanasan simula bata. Maliban lamang noong pumasok ang taong ito, hindi ko inakalang madadala ko sa totoong buhay ang mga nakakahiligan kong kababalaghan. Akala ko'y hindi ito mangyayari sa akin at isa yung malaking pagkakamali. Tawagin niyo na lang po pala akong Jojo, Tubong, Cavite. 50 anyos na po ako. Golden year ika nga. Pero hindi ito ginto para sa akin. Dahil ito ang taon na nawalan ako ng trabaho at itinigil ko ang gawaing pinakamamahal ko. At yun nga ang maging taxi driver. Ang ihatid ng mga tao sa kung saan man nila gusto. Lintik kasing katatakutan yan. Grabe ang epekto sa akin. Kayo na lang po ang humusga kung bakit takot na ako magmaneho ulit. Asingko ng Enero ng taong ito, maaga akong umalis para mamasada. Kalmado naman ang panahon, pinaghalong init at lamig. May oras kasing sumisikat ang araw at minsan naman ay natatabunan ng mga ulap. Ordinaryo na para sa akin. Madalang ang pasahero pero nakakapagsakay pa rin naman. Paisa-isa o dala-dalawa lamang. Isang beses lamang yata ako nakapagsakay ng 4 ng araw na yon. Tipikal lamang ang taxi na minamaneho ko. Kasya ang 6 kung pipilitin. Kasama na ako sa bilang. At karaniwang padala-dalawa lamang naman ang sakay ko. Flat rate din naman ako kaya walang naaargabyadong tao. 30 years na po pala ako sa pagmamaneho, Sir Lancelot, sa taong ito. Kaya sanay na. Alam ko na ang mga pasikot-sikot sa Cavite at kahit sa Las Piñas o sa Parañaque, kung napapadayo man. Dahil doon, mas mabilis akong nakapaghahatid at nakakatipid sa gas. Sa halos araw-araw na pagmamaneho, doon ko nabuhay ang pamilya ko. At noong araw na yun, inaasahan ko talagang marami ang magiging pasahero, lalo na't kakapasok lamang ng taon. Ngunit ayos man ang pasada ay hindi pa rin kasing ganda ng kita ko tuwing may pangalan ng araw, tulad ng bagong taon o Pasko. Siguro tinatamad pang lumabas sa mga tao. Umabot na ng gabi at bandang alas 11 ay maghihintay na lamang ako ng huling pasahero. At gagarahin na pagkatapos. Sinwerte naman ako na makitang alas 11:30 na. Mag-asawa kasing mayaman ang nagpahatid sa akin sa isang subdivision sa may 13 Martires. Magaganda ang damit nila at paakalain mong may mga sasakyan. Pero bakas sa mukha nila ang pagiging kabado at pag-aalala. Dinadali-dali kasi nila ako. At nang tanungin sinabing nasiraan daw sila at iniwan muna ang sasakyan sa pagawaan. Kailangan na rin nilang umuwi. Naghihintay na raw kasi sa kanila ang anak na naiwan sa bahay. Hindi ko naman na inusisa pa at nagmaneho na lamang na may kaunting bilis.
Kung sa karaniwang takbo siguro 30 minutos ang magiging biyahe nila. Buti na lamang at wala namang traffic. At dahil may alam nga akong shortcut, madali ko rin silang inihatid. Doon ako natuwa nang bigyan nila ako ng malaking tip. Halos doble ng sahod ko sa isang araw. Sinabihan pa nila akong umuwi na parabang ang salita nila ay may ibig sabihin. At sakto namang talagang makakauwi na ako dahil sa halagang binigay nila. Nagpasalamat ako sa kanila at napansing umiiyak ang batang babae nang dumating ang mga magulang nito. Weirdo lang nung oras na yon ay ang pagturo ng babae sa taxi ko. Yun ay sa direksyon ng upuan sa likod. Ngunit wala namang tao nung oras na yon. Kita rin sa mukha niya ang pagkatakot, imbes na lungkot dahil naiwan sa bahay. Ewan ko ba, hindi ko nalang pinansin. Natuwa kasi talaga ako sa pera. Lumabas ako ng subdivision at ang mindset ko ay gumarahe na. Sa totoo lang, tanda ko pa nga nakikinig lang ako sa SB noon. Medyo kalmado lang ang ride ko. Wala na kasing masyadong sasakyan. 15 minutos na ako nagdadrive at nasa 13 pa rin. Nang biglang madaanan ko sa isang kalsada ang isang dalaga. Nakatayo sa may hintayan ng bus. Nakasilong. Tahimik ang lugar. Wala nang bukas na buildings ng oras na yon. At sa may gilid ng hintayan niya, pansin pa ang isang sirang infrastructure. Nagdalawang isip pa akong tumigil. Baka kasi katulad siya ng mga babaeng nag-aabang na mga lalaking may tsikot. Alam niyo na, para magpabayad. Kaso mukha siyang disente tignan. Nakasuot ng bestidang puti na bago magtuhod ang haba. May maliit na handbag, maayos ang buhok, maputi, mapula ang mga labi, naka-flat shoes at may suot ring kwintas. Bumagal ang takbo ko papalapit sa kanya. At napansin ko na ang itsura niya ay kinakabahan. Halos kumalat na ang makeup dahil sa pawis at medyo naluluhan na rin ang kanyang mga mata. Sabay pinara niya ako nang ako'y malapit na. At hindi ako nag-atubiling isakay siya. Baka kasi na-stranded o baka may emergency na pupuntahan. Misteryosong nawala ang mga sasakyan na nagdadaan sa paligid ko nang isakay ko siya. Siguro hindi ko na napansin kasi nag-iisip nga ako kung magsasakay pa ba o hindi. Noong nakasakay na siya, inabot niya na lang sa akin ang isang papel at may nakasulat na 7V85 plus 3QF. Wala akong alam sa kung para saan yun. At nang itype ko sa Google Maps, sa Aguado ang itinuturo nito. Isang bayan sa 13. Ang kakaiba lamang ay ang sementeryo sa Aguado ang tinutukoy nito. Ano naman ang gagawin ng dalaga sa sementeryo? Sa tansya ko nga ay 17 anyos pa lamang siya. At bakit naman niya pupuntahan yun? Kailangan kong kumpirmahin. Tinanong ko siya kung tama ba ang binigay niyang lugar o kung lugar ba talaga ang code na yun. Tumango naman siya. Sa malumanay na boses, sinabi niyang basta raw magmaneho ako at ituturo na lamang niya ang daan. Kako memoryado niya naman yun. Hinding-hindi raw kami maliligaw. Basta raw sundin ko ang ituturo niya. Magalang naman ang pagsasalita ng dalaga, kaya medyo napanatag ako. Ipinagpatuloy ko na rin ang pagmamaneo. Total malapit lang rin naman na Aguado at saktong madadaanan ko yon pauwi sa bahay. Pabor din sa akin kumbaga. Wala namang kakaiba noong una at tahimik lamang ang babae sa likod ng upuan. Maayos ang takbo namin. At nakahinga rin ako nang may makasabay na mga sasakyan sa kalsada. Patuloy lang ako sa pakikinig ng kwento sa SB at hindi naman ako pinipigilang makinig ng dalaga. Siguro gusto niya rin makinig ng mga ganon. Niwala siyang reaksyon. Nang tignan ko sa salamin, weirdo lang na straight body siya at walang kakibu-kibu. Nagbago rin ang itsura niya buhat ng sumakay. Di ba't sabi ko'y kinakabahan siya?
Sa oras na yun ay hindi ko na maipinta. Seryosong diretso ang tingin sa may labas ng bintana at hindi man lang lumilingon. Hindi na rin siya namamawis at mukhang nakapag-ayos na. Bihira sa pasahero ko ang hindi man lang nagsasalita at lalong hindi pa ako nakakapagsakay ng mga taong tumititig lang sa kawalan. Oo, may mga tahimik na natutulog lang o kaya nagsiselfone. Pero ang dalaga, hindi man lang tulog at lalong wala man lang pinagkakaabalahang cellphone. Nakakabigla nga dahil sa ganyang edad sigurado akong meron siyang cellphone. Isa pa, bakit naman wala? Mag-isa nga siyang bumabiyahe. Malamang may kailangan din siyang i-contact kahit papaano. Doon ako napaisip na tila ba may problema. Kaya minabuti kong pag-aanin ng hangin sa sasakyan. Tumesting akong kausapin siya. Tanungin sa maliliit na bagay kung bakit gabi na siya bumiyahe at kung nag-aaral pa ba siya. Mga ganun lang ba? Sa puntong yun, pakiramdam ko'y nagbabago ang boses niya. Tipong napipilitan lang sumagot at hindi natutuwang kausapin siya. Naroon pa rin naman ng paggalang. Sadyang halata lamang na pilit. Sagot niya, hindi raw siya nag-aaral at sinabing sa gabi lamang siya lumalabas. May biglang bumusina sa amin noon habang may sinasabi pa ang dalaga. Hindi malinaw pero may sinasabi siyang lumalakas daw ang kung ano niya sa gabi. Hindi ko alam kung lumalakas ang loob o kapangyarihan o ano ba. Basta nagulat na lamang ako sa busina. At tumango na lamang sa sinabi niya. Pagkatapos pansin kong bigla siyang nagbago ng pwesto. Gumalaw siya papunta sa gitnang bahagi ng backseat. At seryoso namang nakatingin sa daan sa mismong unahan ng kotse sa kalsadang tinatahak namin. Ilang segundo matapos ang eksenang yun, napuno ako ng pagtataka. Paano may malakas na busina akong narinig wala namang sasakyan na lumampas sa amin? Wala ring kasalubong at walang sasakyan sa pasalungat na kalsada. At lalong wala akong nakikitang sasakyan sa dalawang side mirrors. Sa oras na yun, kami lamang ang nasa daan. Alam ko pa naman ang daang yun dahil highway pa. Karaniwan nga doon pa nagta-traffic, kaya nakakapanibago mag-isa lamang ako doon. Tinanong ko ang babae kung may nakita ba siyang sasakyan na lumampas sa amin. Yung bumusina. Sa seryosong tono, sinagot niya ako na wala. Sabay sabing magmaneho na lamang. At sa sandali kong pagtingin sa salamin, naabutan ko pang nakangiti siya ng masama. Para bang may balak. Inisip ko na lamang na baka masyadong mabilis ang sasakyan kaya hindi na naabutan ng aking mga mata. Pero Sir Lancelot, bumilis ang tibok ng puso ko. Napalunok ako ng laway dahil sa kakaibang pakiramdam. Ewan ko, parang may mali talaga noong una pa lamang. Pero nagpatuloy ako sa pag-iisip na baka nagkataon lamang ang lahat. Hanggang sa lumagpas ang ilang minuto, sandali akong napapikit sa masilaw na liwanag na nasa harapan namin. Napatingin ako sa likod nun. At misteryosong hindi man lang nasilaw ang dalaga. Tumigil ako sa pag-aakalang may kasalubong kaming sasakyan. Malakas pa ang pagkakapreno ko noon. Ngunit hindi man lang siya nagbago ng pwesto o nagreklamo. At biglang naglaho ang ilaw. Wala namang sasakyan na bumangga sa amin. Biglang lumabo ang paligid. At mga ilaw na lamang ang nakikita ko. Tila ba natabunan ng hamog ang bintana ng sasakyan. Hindi maaninag ang mga nadadaanan naming gusali. Dashcam na lamang ng taxi ang kinakapitan ko para makita kung ano ang dinadaanan namin. Mabuti na lang at sementado pa naman yun. Napatanong ako sa dalaga kung didiretso pa rin ba. At tumango naman siya, sabay sabing malapit na. Sumang-ayon naman ako dahil bago lumabo ay nasa agwado na rin kami. Ang kaso nagbago ang aura ng paligid. Parang may mabigat na hangin at inihingal ako
kahit nagmamaneho lamang. Wala rin akong naririnig sa labas kundi ang tunog lamang ng pagsalubong ng hangin sa sasakyan ko. Baka dahil sa malakas na hangin kaya napuno ng hamog ang bintana ko at ang paligid. Bigla rin naman akong pinaliko ng babae sa isang masikip na kalsada. Yun ang unang beses na dumaan ako sa kalsadang yun. Unang beses rin na kinabahan ako sa dadaanan kahit nakabisado ko na ang Cavite. Sa puntong yun kasi, kinakabahan na ako at hindi ko na malaman pa kung nasaan kami. Kaya sumunod na lamang ako. Bigla ring nawala ang hamog. At nakita kong mapanglaw ang kalyeng dinadaanan namin. Nasa pagitan yun ng mga kabahayan, ngunit kami lamang ang nasa daan. Hindi ito tipikal na kalye na maraming nakaparadang motor o mga nakatambak na gamit. Sobrang linis nitong tignan. At mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ko na para bang may nakapatong sa akin. Tila ba nasa ibang dimensyon ako ng mundo at halos hindi na ako makapagsalita. At dahil natatakot na, nagpatugtog na lang muna ako ng mga paborito kong kanta. Sir Lancelot, yun lamang rin ng unang beses na ipinagpaliban ko ang pakikinig ng SB. Sakto kasing multo ang kwento noon. At para bang pumapasok sa imahinasyon ko ang istorya. Akala ko magiging maayos na ang lahat dahil pinakalma ako ng music. At umaasa akong malapit na kami. Kaso unti-unti ko napansin na may kakaiba sa dalaga. Bahagya ako napatingin sa rearview mirror para tignan kung may kasunod bang sasakyan sa amin. Doon ko nakitang basa ang inuupuan at ang laylayan ng bestidang suot niya. Halata kasi kulay puti nga yun at nakadikit na rin sa hita niya. Nakapagtataka dahil hindi naman umuulan sa labas. Wala namang tumutulo sa bubong ng sasakyan at wala rin naman siyang dalang lagayan ng tubig na pwedeng tumilapon. Pasimple akong lumingon para makumpirma at napagtantong mali ako. Wala palang basa. Pero mas nakakapangilabot na makita kong wala siyang anino. May ilaw kasi sa loob ng taxi ko, dahilan kung bakit nakikita ko siya at ang mga detalye kung may basa o kakaiba. Sir Lancelot, nasisinagan naman siya ng liwanag pero walang anino. Wala sa may sandalan at kahit sa kinauupuan niya. Imposible yun dahil may anino naman ang upuan. Pinawisan ako ng malamig at mas kinabahan pa. Sa takot na baka kung ano pa ang makita ko sa salamin. Diretso na lamang ang tingin ko sa daan at hintayin na sabihin niyang nandun na kami. Ngunit hindi siya nagsasalita at sunod-sunod na may mga tao sa dinadaanan namin. Nang tignan ko ang orasan, 12:30, baka nga may mga gising pa. Ang kaso tila ba ang dami nila? Ang bawat bahay ay may tao sa labas. Ang kakaiba pa, nakatayo lamang sila na parang mga silweta. Hindi ko maitsurahan. Kapag nasisinagan ng ilaw, hindi ko sila nakikita. Ngunit kapag nakakalagpas na ay napapansin ko sila sa bintana at sa magkabilang side mirrors. May ilang mag-isa lamang at may ilang mga bata. May mukhang isang pamilya at ilang grupo ng mga babae. Katakataka ring hindi sila kumikibo sa tuwing dumadaan ako. At nakayuko lamang ang ulo na parabang nakatitig sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Sir Lancelot. Pansin ko, hindi sila tao. Gulong-gulo na ang utak ko at nahahalata yun ng dalaga. Sa oras na yun mas lumakas ang boses ng babae. Ang malumanay niyang pagsasalita ay tila ba naging seryoso. Mas malagong at nawala ang po at opo sa kanyang mga salita. Sabi niya bakit parang kinakabahan raw ako. Sabi ko naman parang may kakaiba sa lugar.
at tinanong ko siya kung napapansin ba niyang nakatitig sa amin ng mga tao. Sir Lancelot, tumawa siya na parang baliw. Halakhak na parang wala sa sarili. Sabay sabing wag daw ako mag-alala. Mga kauri daw niya yun. Sa salita niyang yun, nanginig ang katawan ko at nagtayuan ng balahibo. Bigla ring lumamig ang paligid at halos maluha na ang aking mga mata. Sino ba talaga ang dalagang ito? O ang mas magandang tanong, tao ba siya? Parang nababasa niya ang isip ko nang sabihing ibig niyang sabihin sa kauri ay kalugar niya. Ganun daw talaga doon dahil bihirang makakita ng sasakyan. Kaya nga raw wala akong nakikitang sasakyan na nakaparada. Medyo nakahinga ako noon at naniwala sa sinabi niya. Naisip ko rin na dahil kalugar niya ang nakikita namin, ibig sabihin lamang ay malapit na kami. At nawala rin naman ang mga nakatayong tao sa labas. Pero Sir Lancelot, wala pa ring anino ang dalaga. At talagang hindi ko maipaliwanag at inakala kong nagkataon lamang ito. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Maya-maya lang nakarinig ako ng pagpatak ng likido. Dahan-dahang dumadami na para bang gripong pumapatak sa isang timbang walang laman. Malapit lamang ang tunog at napansin kong ito'y galing sa mismong kinauupuan ng dalaga. Hawak niya ang bag na nakapatong sa kanyang hita at sa may ibaba noon ay may dumadaloy na likidong pumapatak sa sahig ng kotse. Kita ko ring basa na ang sapin ng sahig. Kaso wala namang kung anong reaksyon ang babae at diretso pa rin ang tingin. At bigla ring nawala ang pagtulo. Ilang segundo lamang, sumimoy ang malansang amoy na parabang hinaluan ng amoy ng metal o kalawang. Masakit sa ilong at nakulob na sa loob ng kotse. Hinaluan ng amoy ng aircon kaya't sobrang baho. Pero Sir Lancelot, sa puntong yun ay wala pa rin pakiramdam ang babae na parabang walang pake sa paligid. Nang hindi na matiis, binuksan ko muna ang bintana sa may kaliwang gilid ko. Kaso binigla ako ng malakas na hangin nanggagaling sa labas. Nakakapuwing ni hindi ko makita ang paligid. Sobrang maalikabok at medyo mamasa-masa pa ang hangin. Kaya't muli kong sinarado. Nakapagtataka, paanong malakas nasa gitna naman kami ng mga kabahayan? Napatingin ulit ako sa rearview mirror para tignan kung may nagbago ba sa dalaga. At mabilis ko ring ibinaling ang aking ulo nang makita ang mukha niyang nakalapit sa salamin. Wala naman siya sa may gilid ko, pero kita ko sa refleksyon ang maputi at namumutla niyang mukha. Nakamulaga at walang reaksyon. Bigla rin itong naglaho at nang lumingon ako ay nakatitig na pala siya sa akin. Bago pa ako magsalita, tinanong niya ako kung ayos lang daw ba ako. Bakit daw parang nakakita ako ng multo? Sir Lancelot, hindi agad ako nakapagsalita dahil sa boses niyang tila ba kinukontrol ako. Medyo malakas kasi naaakalain mong galit. Wala akong nagawa kundi sabihing ayos lamang. At talagang nagdadasal na lamang ako na makarating na kami sa paroroonan. At naroroon na naman ng pakiramdam na nababasa niya ang isip ko. Bigla kasi siyang nagsabing malapit na kami at huwag akong kabahan. Pero mas lalo kong kinabahan, Sir Lancelot. At sa mga sumunod na eksena, mas lalong naging matapang ang amoy ng pinagsamang kalawang at lansa. Ngunit hindi ko alam kung saan ito nanggagaling. Pagkatapos noon ay bigla na lamang umulan sa kaling dinadaanan namin. Sobrang lakas, sinamahan pa ng kulog at kidlat. Talagang maiisip mong bumabagyo. Pero Sir Lancelot, wala namang babala noong gabing yun. At bago sumakay ang dalaga, maliwanag pa ang buwan at mga bituin. At kahit umuulan na,
hindi pa rin natatabunan ng amoy nito ang kalawang at malansang amoy. Nang tignan ng salamin, hindi na lang pala tulo na likido. Umaagos na kasi ito sa may upuan at ang kulay ay hindi gaya ng sa tubig na silag. Itim po ito, Sir Lancelot, na may halong pula. Alam ko agad na dugo yun dahil mabagal dumaloy. Malapot po yun, nagmumula sa kanyang bag. At ang laylayan ng kanyang bestidang puti ay medyo namumula na rin. Hindi na ako mapakali. Anong nangyari? May dalaw ba siya? Buntis ba siya? O may sugat ba siya? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Kabado kong tinanong kung bakit siya dinudugo. At tinignan niya pa ako na masama, Sir Lancelot. Sabay sabing huwag ka raw siyang pakialaman basta't magmaneho na lamang daw ako. Hindi rin naman daw ito sa akin para pansinin ko pa. Medyo mataray ang kanyang pananalita. At imbes na mainis ay mas natakot ako, Sir Lancelot. Manginig-nginig ang aking kamay sa pagmamaneho. At hindi pa rin kami nakakaalis sa masikip na sementadong kalye. Doon na nagsimulang magluko ang taxi, na akala ko pa nga'y dahil sa ulan. Una kasing bumagal ang makina, at kahit nakaapak ako sa gas ay hindi makaarangkada ng mabilis. Nang tinodo ko naman ay biglang gumana at muntik na akong tumilapon sa windshield kung hindi lamang dahil sa seatbelt. Medyo nahilo ko noon, Sir Lancelot. Pero ang naisip ko agad ay ang dalaga. At misteryosong hindi man lang siya nagbago ng pwesto. At sa mga puntong yon ay hindi ko na lamang siya pinapansin. Hindi ko kasi alam kung ano ang kaya niyang gawin sa akin. Kahit nahihilo dahil sa impact ng agarang pagpreno. Matapos kong malakas na matapakan ang gas, ipinagpatuloy kong ihatid siya. Inisip ko na lamang na baka napasukan ng tubig ulan ang makina ko. At baka nakakapit rin agad ang dalaga. Hanggang sa mas lalo pang naging masangsang ang amoy ng dugo. Hindi ko naman matignan ang salamin. Sa pangambang baka atakihin pa ako sa puso kung sakaling gugulatin ako na misteryosang babae. Tila ba nadagdagan ng pagkahilo ko dahil sa sobrang lansa. Ultimong kahit takpan ko ang aking ilong at isang kamay na lang ang gamitin sa pagmamaneho, ay hindi pa rin ito kayang matabunan. Hindi ko rin kasi pwedeng buksan ng bintana dahil sa malakas na ulan. Ang pagkahilong yun ang dahilan kung bakit nagkaroon rin ako ng mga halusinasyon. O baka hindi lamang yun halusinasyon. Kasabay kasi ng pagkahilo ko ay ang pakiramdam na sobrang mainit ang aking paanan. Ramdam ko sa loob ng aking makapal na sapatos ang mainit at mamasamasang pagdampi ng likido. Nang tignan, binabaha na pala ang loob ng sasakyan. Malapot ang likidong yon. Ayaw ko sanang isipin na galing ito sa dumadaloy na dugo. Ngunit dahil may kaunting liwanag, kita ko ang pagkamapula nito na hinaluan ng itim. Inangat ko ang ulo ko. Muling napalunok ng laway nang makitang hindi na pala tubig ulan ang pumapatak sa windshield. Dugo ang mga ito, Sir Lancelot. At ang wipers ko ay parabang isinaksak sa katawan dahil sa sobrang pula na ng mga ito. Gusto ko nang bumaba, sa totoo lamang. Gusto kong tumakbo. Saglit pa lang kaming nasa kalye, sobrang dami nang nangyari. Kaya malamang sa malamang mabilis rin akong makakatakbo sa pinanggalingan naming highway. Kaso parabang may nakapatong sa mga paa ko. Hindi ko maiangat at nakadiin lamang sa accelerator. At kahit hindi ko nakikita ang dalaga, nararamdaman ko ang aura niyang galit. Alam kong pinipigilan niya akong lumabas. At halos maiyak na ako dahil wala akong magawa. Nagsimula ring magloko ang headlights ng sasakyan. May mga pagkakataong bigla-bigla itong namamatay. Kasabay rin nitong namamatay ang mga ilaw sa kalye at talagang dumidilim ang paligid. Ang napansin ko lamang noon ay tila ba may mga hugis taong lumiliwanag na nahahagip ng aking side mirrors. At kung iniisip nyo ito ay tama kayo. Dahil pati ang dalaga ay bigla ring nagliliwanag sa tuwing namamatay ang ilaw.
Hindi ko alam kung talagang imahinasyon ko lamang ang lahat. Pero bigla po itong nawala nang muling magsalita ang dalaga. Naging magalang muli ang kanyang boses at sinabing liliko daw kami sa kanan doon sa may kanto. Biglang nawala ang malansang amoy noon. Pati ang baha sa sasakyan at saka ang malakas na ulan. Hindi na rin nagloloko pa ang aking sasakyan at medyo gumaan ang pakiramdam ko. Nakahinga ako na maluwag at hindi ko na rin nararamdaman na para bang may nakamasid sa akin. Nawala din ang mabigat na presensya ng dalaga at nakaya ko na siyang tignan ulit. At ayos naman ang kanyang itsura. Hindi ko alam pero bahagya akong natuwa noon sa pag-aakalang ayos na ang lahat. Malapit na sa wakas. Isang liko na lamang at mararating na namin ang pupuntahan ng dalaga. Sandali ko ring naisip na baka halusinasyon nga lamang ang lahat. Epekto lamang siguro ng pagkahilo at sobrang pag-iisip ng kung ano-ano. Masyado lang siguro kung kabado at duwag. Sir Lancelot, hiniling ko na sana nga ay mali ang mga hinala ko at lahat ng mga naranasan kong kababalaghan. Subalit mas masama pala ang kahihinatnan sa aming pagliko. Ginulat ako ng isang daan na walang streetlights. Para bang sinauna ang tagpo dahil wala akong makitang kabahayan. Sobrang dilim at ang tanging liwanag lamang ay nanggagaling sa headlights ko. Napaisip ako at napakamot sa ulo. Sigurado bang ito ang pupuntahan ng dalaga? Saan ko siya ibababa dito? Sa isip ko lamang sinasabi yan. At naroon na naman ng pakiramdam na para bang binabasa niya yun. Sumabat kasi siya na idiretso ko lamang dahil malapit na kami. Ipinagpatuloy ko ang pagliko at nadama ko ang malambot na lupa. Medyo napalubog kasi ang gulong ng sasakyan at sigurado rin akong malagkit ang daan at parang wala sa mapa ang lugar. Dahil wala akong kaalam-alam na may maputik pang daan sa Cavite, lahat kasi ng nadaanan ko simula noon ay sementado na. Maliban siguro kung katatapos lang ng baha. Saglit lang naman ng ulan, kaya malabong dahil lang yun doon. Unti-unti na naman akong kinakabahan. Naliligaw na kasi ako. Sa bawat pag-arangkada ko at paglayo sa masikip na kaling pinanggalingan ay unti-unting nawawala hanggang sa hindi ko na makita ang daan. Dilim na lamang ang nakikita ko sa refleksyon ng side mirrors. Wala ang mga kabahayan, ang kantong nilikuan ko at ang mapanglaw na ilaw. Ang nakakagulat pa, pansin kong ang paligid ay puno ng talahiban na bahagyang nasisinagan ng headlights. Pinagpawisan ako na malamig. Sa puntong yun ay para bang wala na akong takas. Hindi ko na kasi alam kung nasan ako. Maliban noon nagpakita ang isang sirang signage kung nasaan nakasulat ang code na ibinigay ng dalaga. At sa ilalim nito ay nakalagay ang pangalan na Tagong Sementeryo ng Aguado. Doon ko lang nalaman na may ganoon. Alam ko naman kung nasaan ang Aguado Cemetery at talagang malapit lamang kung saan ko na-pick up ang dalaga. Pero hindi ganoon ang itsura noon. Wala yun sa kawalan. At bakit kaya sinasabing tagu ito? Isa pa, ano ang pupuntahan ng dalaga sa sementeryong yun ng 10 oras na ng gabi? At paano naging sementeryo wala man lang akong nakikitang puntod o talahib man lang? Kumpirmado ko na ang lahat. Hindi tao ang naisakay ko. At sa mga oras na yun hindi ko rin naman maisip na kaluluwa siya. Dahil para talaga siyang buhay. Ibig rin sabihin hindi halusinasyon ang lahat mula nang maisakay ko siya. At siguro kung multo nga ay nakita na siya nung batang umiiyak sa takot. Sa subdivision pa lamang pala ay nakasakay na siya sa akin. At wala akong maisip na dahilan kung bakit ako ang pinuntirya niya. Muli akong kinabahan dahil alam kong nanganganib ang aking buhay. Halos lumuwa ang puso ko sa aking dibdib. Sobrang bilis at lakas kasi ng pagtibok nito. At pinipilit ko na lamang ang pagmamaneho nang biglang sumimoy na naman ang pinaghalong lansa at kalawang. Nakakahilo ulit at halos masuka na rin ako sa kaba. Basang-basa na rin ang aking damit at pantalong suot.
Muli na namang nagloko ang aking sasakyan. Kusang namamatay at nawawalan ng ilaw. Kaya kapag namamatayan ay wala akong nakikitang kahit ano. At sobrang tagal pa nito bago magbukas muli. Pati ang sounds ko ay parabang nasisira na rin. Kahit sarado ang kotse, ramdam ko ang pagkaluskos ng talahiban at pagdaan ng malakas na hangin. Halos hindi rin kami nagbabago ng pwesto dahil sa maputik na daan. Ngunit naroon ang pakiramdam na parang mabilis pa rin ang andar namin. Para akong nasa ibang mundo at nakalutang lamang sa tubig. Maya-maya pa umugong ang matinis na tunog. Masakit sa tenga at palakas ito ng palakas. Sir Lancelot, boses yun ng isang babaeng umiiyak. Humihingi ng tulong at parabang nanggagaling sa speaker ng sasakyan. Napalitan kasi ng boses na yon ang kantang pinatutugtog ko. At kahit binabago ko ay hindi naman ito nawawala. Pinatay ko na ang speaker at lahat ay naroon pa rin ang tunog. Kaya kahit ayaw ko talagang tignan ang rearview mirror ay pasimple kong itinaas ang aking ulo. At nakita kong wala namang reaksyon ang babae. Naroon ng tunog pero hindi siya nagsasalita. At bago ko alisin ang titig sa kanya, nahagip pa ng aking mga mata ang maliit na pagkibo. At nanggagaling ito sa kanyang maliit na bag. Naluluha na ako sa takot at tila ba hindi ko na kontrolado ang pagtakbo namin. Hanggang sa hinawakan ko na ang rosaryong nakasabit sa may windshield. Pero hindi pa rin natitigil ang pananakot. Malakas pa rin ang tunog ng umiiyak at ang amoy ng dugo. Doon na rin nagsimulang ilabas ng dalaga ang tunay niyang pakay at anyo. Sa malakas at galit na boses. Sinabi niyang walang mangyayari kahit tawagin ko pa ang lahat ng mga santo. Naligaw na raw kasi ko sa bangungot at hinding-hindi na makakatakas pa. Umiyak ako, Sir Lancelot. Talagang hagulgol. At sino bang hindi ko nanganganib ang iyong buhay? Pinilit kong alisin ang aking paa sa gas ngunit hindi na naman ito gumagalaw. Pilit ko rin binubuksan ang pinto sa may tabi ko. Pero walang nangyayari. At kahit napatayin ko ang makina, pakiramdam ko'y umaandar pa rin ang kotse. Saan ba ako dadalhin ng dalaga? Habang humahagulgul ako, sumasabay pa rin ang malakas na pag-iyak ng babae. At ang dalaga naman ay humahalakhak. At sa sandaling yun ay sinubukan ko ng lingunin siya para kumprontahin at subukan hagisan siya ng rosaryo para makaalis sana sa masama niyang balak. Ngunit may taglay siyang aura na kaya kong pigilan. At tanging paglingon na lamang ang nagawa ko. Bumungad ang sarili kong muka. Umiiyak itong nakaupo sa kinauupuan ng babae. Basang-basa ng pawis ang damit. At kita ko rin kung paanong ang tumutulo sa mukha ko ay dugo. Dumadaloy ito papunta sa maliit na bag na nakapatong sa mga hita ko. Pumikit ako at nagbakasakaling imahinasyon ko lamang ang lahat. At nang muling minulat ang mga mata, naroon na nga ako sa upuan sa likod ng sasakyan at hawak-hawak ko ang dugoang bag. Nakita kong may isang babae sa driver's seat. At nang lumingon ay yun nga ang dalagang sakay ko. Nagkapalit kami ng pwesto at hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko. Habang siya ay patuloy na tumatawa kasabay ng umiiyak na boses, mas naging malakas ang pag-iyak at napagtanto kong nanggagaling yun sa bag. Ramdam ko rin sa aking mga palad ang tila ba pagtibok nito at hindi ko naman mabitawan. Hindi ko matabunan ang aking mga mata at lalong hindi ko kayang ipikit ang mga ito. Kitang-kita ko kung paanong kusang nagbukas ang zipper nito. At tila ba may gustong kumawala. Naririnig kong humihingi ng tulong ang tumatangis na babae. At pamilyar ang kanyang pananalita. Boses yun ng dalaga at ilang saglit lamang ay unti-unting may lumalabas sa bag na tila ba mga daliri. Nagawa kong ibaling ang tingin sa unahan ng sasakyan. Ngunit mas malala pa pala ang makikita ko.
dahil may nakapatong na isang sakong puno ng dugo sa driver's seat. Ngunit umaandar pa rin ang sinasakyan namin. Gaya ng bag, sa sakong yun ay may daliri ring pilit na lumalabas. Nawala ang halakhak ng dalaga, ngunit naging mas malakas ang pag-iyak dahil dalawa silang magkasabay. Bagamat medyo matinis ang nanggagaling sa bag at medyo malagong ang nanggagaling sa sako, naguguluhan ako noon at sa maniwala kahit sa hindi ay talagang sabay na sabay ang pilit nilang pagkawala. Doon ko na napagtanto na representasyon ng bag ang tunay na nangyari sa dalaga. At sa kadahilan ng minumulto niya ako ay tsaka kung ang bangkay niya ay natagpuan sa isang sako. Mas bumilis ang aming pag-andar at dire-diretso lamang na parabang hindi maputik ang lupang dinadaanan hanggang sa nakakarindi na ang kanilang mga boses. Subalit hindi ko pa rin maigalaw ang aking katawan. Bumilis rin ng bumilis ang kanilang pananalita, kasabay ng kilabot na gumagapang sa katawan ko. At bigla na lamang may pumutok. Ang buong sasakyan ay natabunan ng dugo at ramdam ko sa aking katawan ang malagkit na likido. Pati ang mga mata ko ay natabunan pagkatapos hindi na umaandar ang sasakyan. Namatay ang makina. Nang punasan ko ang aking mga mata, namulat ako sa mapanglaw na kawalan. Yun pa rin ang talahiban nilikuan namin ngunit may liwanag na. At hindi ito nanggagaling sa headlights ko. Dahil doon nakita kong puno ng dugo ang looban ng kotse. Pulang-pula ito. Masangsang, masakit sa ilong at malagkit sa balat. Nawala rin ang dalaga. Ngunit ramdam ko ang kanyang presensya. Para kasing may humihinga sa may bato ko ng mga oras na yon. Kaso kahit saang bahagi ng sasakyan ay wala ang dalaga. Nilibot ko na rin ang paningin ko sa bintana at hindi ko talaga siya nakikita. Maging sa side mirrors at sa rearview mirror. Hindi ko na rin naisip lumabas dahil bakit ko pa siya hanapin. Bumalik ako sa driver's seat. Hindi na alintana ang malagkit na pakiramdam at ang amoy ng dugo. Ang mahalaga makauwi ako. Kaso hindi nag-i-start ang sasakyan. Hanggang sa singlakas ng tunog ng pagsusi ko ang papalapit na mga yabag. Mangilig-ngilig na naman ang kamay ko sa pagsusi hanggang sa lalong bumigat ang tunog ng yabag. At ramdam na ramdam ko na ang presensya ng dalaga. At wala kong ibang tinitignan kundi ang starter hanggang sa mag-start ito. Dali-dali akong nagmaniobra at sinubukang tahakin ang daan pabalik. Nilakasan ko pa ang pagtapak sa accelerator at halos magsyento na ang takbo. Pero Sir Lancelot, hindi ako nagbabago ng pwesto at para bang hindi ako gumagalaw sa totoo lang. Nandoon pa rin ako sa gitna ng kawalan. Hindi naman ako nawalan ng pag-asa. Hanggang sa maabot ko ang kaling masikip sa hindi maipaliwanag na dahilan. Akala ko nakatakas na ako. Dahil sa pagliko ko doon ay nakita ko na ang highway at ang mga nagdadaan ng sasakyan. Kaso pakana din pala yun ng pagpaparamdam. Dahil ang mapanglaw na kalye ay tila ba naging maliwanag. Kitang-kita ko ang mga taong anino lamang ng dinaanan ko. Sir Lancelot, lugar po yun ng mga patay. At alam kong may kinalaman ang mga yon sa dalaga. May mga lalaking duguan, mga bata at mga kababaihan. Meron pang ang laylay na ang mata. Halos pugot ang ulo at ilang labas na ang bituka. Ang kapansin-pansin pa ay para bang may liwanag ang kanilang mga muka. At lahat sila ay tila ba nakalutang. Hinarap ko ang takot at dinaanan ko ang kalye. Kahit na misteryosong hindi ako makapikit. Ngunit nang malagpasan, bumalik na naman ako sa maputik na daan na ang paligid ay talahiban. At naroroon pa ang signage ng tagong sementeryo ng Aguado.
Magkahalong inis at takot na ang aking nadarama. Hanggang sa hindi na ako makabalik sa kalye. Ilang beses ko pang sinubukan ngunit bumabalik lang ako sa mismong lugar kung saan ako nanggagaling. At ang palatandaan nito ay ang karatula na agwado. Sandali akong tumigil at akma na sana magdadasal. Nang muli akong makarinig ng malakas na hagulgol. Nariyan na naman ang dalaga. Ngunit hindi ko siya makita sa paligid. Ramdam ko pa rin ang mabigat niyang presensya na parang malapit siya sa akin. Muli ring sumimoy ang amoy ng dugo kahit hindi ko na ito pinapansin. Para makatakas, tinapakan ko ulit ang gas. Ngunit para bang lumulubog lamang ang mga gulong ng sasakyan sa maputik na daan. Hindi ako makaalis at biglang may kumaluskos sa labas. Ito ang talahiban. At kasabay nito ang pagdaan ng malakas na hangin na naging dahilan para mabuksan ng mga pinto kahit nakalak naman ang mga ito. At malakas rin ang pagsara nito ng kusa. At sa gilid ng aking mga mata ay nakita ko na ang maputik na mga paa na inagusan ng dugo. Nakaupo sa katabing upuan ko. Walang tsinelas o sapatos. Mula doon ibinaybay ko ang aking mga mata hanggang sa kanyang katawan. May bestidang puti na punit-punit na. Maraming pasa sa katawan. Puno ng sugat. Hindi na maganda ang kutis. Ube ang mga daliri ng kamay. May pagkamaputla ang kulay. Halos wala ng saplot. At lakas loob ko ring tinignan ang kanyang ulo. At doon ako napaduwal. Nakita kong basag ang kanyang bungo. Bugbog ang mata na halos umawas na. Lumuluha siya ng dugo at maitim ang mga labi. Yun ang dalagang sakay ko sa anyo kung kailan siya natagpo ang patay. Binigyan niya ako na nakakatakot ng ngiti. Sabay tanong na bakit raw ako natatakot. Hindi ko raw ba alam kung nasaan ako? At wala daw ba akong ideya sa sinapit niya? Marami pa siyang sinabi at hindi ko na masyadong pinakinggan. Minadali ko kasing buksan ng pinto at nagtatakbo na lamang ako palabas. Bahala na si Batman. Kakaripas ako at hindi titigil. At kumpara sa kotse, mas madali kong nakita ang kalye at mabilis ko itong narating. At nang lumiko, maliwanag lamang na daan yun at wala ang mga silweta ng tao o kahit ang anyo nilang multo. Halos maluwa na ako dahil sa wakas ay malapit na ako sa highway. Kita ko na ang liwanag ng mga nagdadaanang sasakyan. Subalit pagtungtong ko dito, bumulaga sa akin ang dalaga. Dahilan para mapapikit ako at muling matagpuan ng sarili sa loob ng kotse. Nakaupo ako habang nakatitig sa kanya at naririnig ang kanyang mga sinasabi. Magaspang na ang kanyang boses dahil sinasabayan ng iyak at talagang galit na galit siya sa akin. Pero Sir Lancelot, wala akong ideya sa pinagsasasabi ng multong yun. Hindi ako nagpaligoy-ligoy pa. At muli akong lumabas ng sasakyan. Wala na akong pakialam kung todo putik na ang mata mo ko. Basta't makatakas lamang. Dumadampi na rin sa balat ko ang makakating talahib pero hindi ko na yun iniinda. At gaya ng sa una, mabilis kong natagpuan ng kalye at tahimik na naman yun. Malapit na rin ako sa highway at umaasang totoo na. Hanggang sa ang bumulaga na naman sa akin ay ang aking sarili. Dilat ang mata, diretso ang tayo. Nakabarong Tagalog at itim na pantalon. Maputi ang aking muka at may hawak rin akong bulaklak at unti-unting may dumadaloy na dugo sa aking muka pababa sa aking katawan. At napapikit ako na mapagtantong ang pangitain ay ang sarili ko na wala ng buhay. Kaya pala ng mga kaluluwa na ipakita sa akin ang sarili kong multo. At Sir Lancelot, talagang natakot ako sa aking sarili. Namulat muli ako sa sasakyan. At naroon na naman ang dalaga. Bumaha na naman ang dugo sa sasakyan at ramdam na ramdam ko ang lagkit. Sa puntong yun, hinawakan ako ng dalaga. Mahigpit ang kanyang pagkakakapit at talagang bumaon ng kanyang mga daliri sa braso ko. Hindi ako makawala.
Sumigaw siya malapit sa aking tenga. Bakit hindi ko raw siya sinakay noong gabi eksaktong 7 taon na ang nakalilipas? Sa mismong tagpo, hindi ko maisip ang sinasabi niya. Wala akong maalalang kahit ano noong 2017. Paulit-ulit niya yung sinisigaw. Nakakarindi. At pilit akong nagpupumiglas hanggang sa makawala. Muli akong kumaripas at napansing umalis rin ng sasakyan ang dalaga. Ngunit habang tumatakbo ako ay wala siya sa paligid. Pero naririnig ko ang kanyang boses at dinadaing niya ang nangyari sa kanya. Galit na galit pa rin siya, Sir Lancelot. At sa pagtakbo ko rin yun ay hindi ko na makita pa ang kaling nilikuan. Pagkus mas napapansin ko pa ang bigla-biglang pagsulpot ng dalaga. Sabay biglang nawawala. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang lakas ng kanyang boses at tono ng pananalita. Ikinukwento niyang tinanggihan ko raw siyang isakay. At yun ang gabi kung kailan hinahabol siya ng kanyang dating kasintahan. At dahil daw hindi ko siya sinakay, hindi siya nakauwi at naabutan siya ng kanyang ex. Sa isang liblib na talahiban dinala ang dalaga. At doon raw siya binugbog, sinaktan, ginahasa at pinatay. Sabay isinilid sa sako at inilubog sa maputik na lupa. At magdamag ang lumipas bago siya matagpuan. Sinisisi ako ng multo sa nangyari at dapat raw akong managot. Gusto niyang magiganti sa akin sa pamamagitan ng pananakot at pagliligaw. 7 taon raw niyang pinlano ang lahat at hinihintay niya ang pagbubukas ng aking third eye. Sir Lancelot, habang tumatakbo ay malinaw ang sinasabi niya dahil paulit-ulit niyang binabanggit. At takang-taka talaga ako kung paano nangyari yun. Bakit siya sa akin naghihiganti? Bakit ako nadamay? At paanong nabuksan ang aking third eye? Sa oras na yun, halo-halo na ang nararamdaman at naiisip ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin na may kasalanan ako sa nangyari. Wala nga akong maalala. At saka dapat ko ba siyang kaawan imbis na matakot? Sino namang hindi matatakot sa itsura ng dalaga? Hinihingal na ako at hindi ko na alam kung paano pa makakarating sa highway. Nagdidilim na rin ang paningin ko at halos hindi na makatakbo. Sa huling pagkakataon at habang nanghihina na, ay nagpakita ang dalaga sa mismong harapan ko. Maliwanag at may maamong muka. Hindi ang bugbog at duguan niyang anyo. At sa maliwanag niyang anyo, doon pa ako mas natakot. Dahil pabulong siyang nagbabala na sisirain niya ang buhay ko. Tumagos yun sa puso ko at tuluyang tumirik ang aking mga mata. Lumambot ang aking tuhod at nawalan na ng malay. Umaga na nang magising ako sa mismong lugar kung saan ko na-pick up ang dalaga. Maraming nagdadaan ng mga sasakyan at maingay ang paligid. Akala ko nakatulog lamang ako. At ang lahat ng nangyari ay panaginip lamang. Subalit nagising ako na malansa ang amoy ng taxi. Medyo basa rin ng sahig at may bakas pa ng putik ang upuan at ang carpet. Pansin ko ring maalikabok ang mga bintana ko. At nang lumabas ako ng kotse ay nakitang halos matabunan na ng putik ang kulay puting katawan ng sasakyan. Pati ang mga gulong ay parabang napasabak sa digmaan. Sa oras na yon pinagtitinginan na ako ng tao. Kaya't muli akong pumasok ng taxi. Nanginginig na ini-start ang sasakyan at kabadong nagmaneho pa uwi. Nilinisan ko yon at kinabukasan ay nag-resign na rin sa trabaho. At bago tuluyang magpaalam sa taxing minamaneho ko, napansin ko pa ang bakas ng dugo sa windshield na tila ba isang babala. Nakasulat kasi doon ang code na ibinigay sa akin ng dalaga. Paalala na totoo ang lahat na nangyari. Hanggang ngayon may trauma pa rin ako at palagi na lamang nagdadasal dahil alam kong aalisin ako ng Diyos sa pananakot ng ligaw na kaluluwa. At kahit hindi ko pa rin alam kung paano ako ang pinuntirya niya, nag-alay pa rin ako ng bulaklak at kandila sa Aguado Cemetery. Hindi ko alam kung alin doon ang kanyang puntod o kung naroon ba talaga. Kaya doon ako nagtitirik ng kandila sa isang maliit na kapilya
Sa kasalukuyan naman po ay wala naman nagpaparamdam sa akin. Pero totoong nasira niya ang buhay ko dahil pinaalis niya ako sa minahal kong trabaho. Simula nung ako'y 20 anyos pa lamang. Hanggang dito na lamang po. At sana magsilbi rin itong babala sa mga kapwa ko drivers. Ingat po tayong lahat sa kalsada. Dahil hindi natin alam kung ang nasasakay natin ay karaniwang tao pa ba o ibang uri na ng nilalang. Bato. Magandang gabi, mga kasityo bangungot. Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa kakaibang mga bato na katakatakang nakita ng ating dalawang sender. Misteryosong mga batong bigla-bigla na lang naglalaho at tila ba nababalot ng hiwaga. Kayo rin ba ay may nakita o nahawakan na rin ganitong mga bato? Pakinggan natin ang mga kwento ni Imelda at Albert para malaman natin. Mga bato. Magandang araw po, Sir Jupiter, pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig at subscribers ng Sityo Bangungot. Ako po muli ito, si Imelda Aviles ng Negros Occidental. Sumulat ulit ako para ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga karanasan ko rito sa Saudi. Ibabahagi ko rin po ang iba pang mga kakaibang karanasan sa buhay ko. Wala nang pasok noon ang mga estudyante kaya gabi-gabi ay may mga bisita ang madam ko. Ilang araw na may magkakasunod na magdamagang party sa bahay. Madalas po silang abutin ng madaling araw, mga 3 or 4 a.m. Ang resulta, lagi akong antok noon at walang pahinga. Isang madaling araw po katatapos lang ng party sa bahay. Grabe po ang kalat noon. Napakarami kong kailangang gawin at linisin. 3:00 na ng madaling araw noon pero kailangan ko pang hakutin ang mga carpet, mga upuan, mga pinagkainan at mga basura. Pagkatapos napakarami pang mga batong maliliit o graba na ikinalat ang mga bata sa may bakuran. Gustong-gusto ko na pong magpahinga noon, pero hindi po pwede. Kailangan kasi malinis ko muna lahat bago ako umakyat sa room ko para magpahinga. Kaya minadali ko na lang po ang kilos ko. Hinugasan ang mga plato tapos nilinis ang loob ng bahay. Tsaka ako lumabas para linisin naman ang bakuran. Kailangan ko munang walisin ang mga basura roon bago ko maalis ang mga batong maliliit. Mag-alas 4 na nga po noon, hindi pa rin ako tapos. Nagwawalis na po ako ng mga bato nang may maranasan akong kakaiba, Sir Jupiter. Medyo maingay po ang ginagawa ko dahil sa pagkakaskasan ng mga bato. Doon po ako may narinig na kakaibang boses na tinig ng isang matanda. Sinasabihan ako nitong itigil na ang ginagawa ko at mamaya na lang daw ako magwalis. Anong oras na raw kasi? Sinabi rin nitong huwag ko raw abusuhin ang katawan ko dahil lang sa pera. Lalo't makakapaghintay naman ang trabaho.
Tumingin ako sa bahagi kung saan natukoy kong pinagmumulan ng boses. Pero wala naman akong nakitang tao roon. Kaya ipinagpatuloy ko na lang ang pagwawalis. Ngunit mas lalo kong binilisan. Maya-maya pa po narinig ko na naman ulit ang boses. Pasigaw nitong sinabi sa aking itigil ko na ang ginagawa ko dahil ang ingay-ingay ko raw. Biglang tumalsik ang hawak kong walis kahit wala namang pwedeng umagaw noon. Pinulot ko na lang ito at nang makapagpatuloy na. Ngunit narinig ko na naman ulit ang kakaibang boses. Singhal nito sa akin. Sinabi ko nang tigilan mo na yan. Hindi ka nakikinig. Hindi ka nag-iingat. Hindi mo iniingatan ang katawan mo. Sumagot na po ako. Sinabi kong ngayon ko natatapusin ang paglilinis kasi masyado nang mainit kung sa tanghali ko pa gagawin. Sinabi naman ng boses na basta ba bilisan ko lang daw at babantayan daw niya ako. Kaya mas lalo ko pang binilisan ang pagwawalis hanggang sa naalis ko na ang maliliit na mga bato. Papasok na po sana ako sa kusina noon nang nagulat ako, Sir Jupiter. Bigla po kasi akong nakarinig ng tunog ng isang kakaibang ibon. Tapos ay dumaan ito sa ulunan ko. May kung anong bagay na inihulog na bumagsak diretso sa simento. Nang tinignan ko, isa pala yung bato. Bato na umiilaw. Ngunit hindi po siya puti kundi para siyang green na may halong konting gray. Naisipan kong kunin kahit nag-aalinlangan ako. Hinawakan ko ito, saka naramdamang medyo mainit. Bagamat di naman nakakapaso, subalit tila ba gumalaw ito sa mismong palad ko kaya bigla ko itong naibato sa kung saan. Mabilis na rin akong pumasok ng kusina at nag-lock ng pinto. Dali-dali kong pinatay ang mga ilaw sa kusina at sala at mabilis na umakyat sa kwarto ko. Agad na rin po akong nakatulog. Kinaumagahan una kong ginawa ay hinanap ko ang bato kung naroroon pa ba ito sa bakuran. Ang tagal ko pong naghanap pero wala na po ito roon. Hindi ko na rin malaman kung saang banda ko ba iyon naibato dahil sa pagkataranta ko. Ilang araw pa po akong naghanap pero wala po talaga. Sa totoo lang po hanggang ngayon, naiisip ko pa rin kung ano kaya yung boses na narinig ko. Ano kaya yung bato na nakita at naibato ko? Kung meron man po sa inyo ang nakakaalam, paki-comment na lang at nang malinawan ang aking isip. Sunod ko naman pong ikikwento ay hindi muna tungkol sa karanasan ko sa Saudi, kundi tungkol po ito sa mga kababalaghang nangyari noong nakoma ang lola ko hanggang sa siya ay mawalan ng buhay. Isang araw po nakita na lamang ng tiyahin ko si Lola Lorna na walang malay sa sahig. Hindi po magising-gising tapos naghihilik at basa ang palda. Agad na isugod si Lola sa ospital. Doon ay nalamang inatake pala ito ng high blood at na-stroke. Nagkaroon din ng pasa ang kanyang ulo kasi natumba ito ng atakihin at nabagok. Yun ang itinuturong dahilan kung bakit na comatose si Lola. Sir Jupiter, busy at may kani-kanyang pamilya na ang mga anak ni Lola Lorna. Kaya kaming mga apo na available ang siyang naatasang magbantay kay Lola Lorna
sa ospital. Ako at ang dalawa kong first cousins na itago na lang po natin sa mga pangalang Trixie at Alexa. Ako po ang mas nakatatanda sa magpipinsan kaya ako ang palaging nakamando sa kanila. Nagtagal na po kami ng 3 weeks sa ospital pero walang pagbabago sa lola namin. Tulog pa rin. Isang gabi po naiwan akong mag-isa na nagbabantay kay lola sa kanyang kwarto. Private room po yun. Nakapikit pa rin siya at tulog. Nagulantang na lang ako nang bigla pong huminto ang kanyang oxygen kaya napasigaw ako, tuminga agad ng tulong sa mga nurse. Nagsidatingan naman po agad ang mga nurse pero sinabihan nila akong hindi naman daw huminto ang oxygen ni lola. Nagtataka ko namang sinabi sa kanila na kitang-kita ko pong huminto talaga yun at hindi na humihinga si lola. Sagot lang ng nurse sa akin na mag-relax lang daw ako at baka pagod lang ako. Lumabas na rin po sila tapos ay tinignan ko ulit si lola. Kita kong totoo ngang humihinga naman siya. Subalit nahintakutan ako ng may isang tila itim na usok na lumabas sa kanyang paanan. Para itong itim na ipo-ipong pormang tao kong titignan. Pagkatapos ay lumusot po ito papalabas sa nakasaradong bintana. Kaya naman po nakaramdam ako ng matinding takot at nagsitayuan ang mga balahibo ko. Maya-maya pa po ay dumating na rin ang dalawa kong pinsan at may daladala na silang mga pagkain. Kumain kami at ikinuwento ko sa kanilang nangyari. Nagulat po sila at saka sinabihan kong huwag na silang alis ng alis. Samahan na lang nila kako ako na magbantay sa lola namin. Pagkatapos kumain, iniwan ko muna ang dalawa na nagliligpit ng mga pinagkainan namin. Pumunta muna ako sa banyo at pagkaupo ko po sa toilet, nahintakutan ako nang makita ang napakaraming mga bungo ng sanggol sa paanan ko. Malakas akong nagsusumigaw ng tulong. Agad naman pong dumating sa labas ng banyo ang mga pinsan ko. Katok sila ng katok pero di nila mabuksan kasi nilak ko ang pinto. Hindi naman ako makatayo para buksan yun kasi nga nasa paanan ko ang mga ulo. Wala akong magawa kundi iangat ang mga paa ko kahit hindi ko pa naisusuot ang pantalon at aking underwear. Habang nagsusumigaw ako sa loob, dumating po ang mga nurse at kasama nila ang tagalinis. Dala po ng tagalinis ang mga susi ng lahat ng mga pinto sa floor na yun. Binuksan nila ang pinto habang nananatili akong sumisigaw at nakaangat ang mga paa. Pinalabas muna ng mga nurse ang lalaking tagalinis. Nakaupo pa nga kasi ako sa inidoro at nakababa pa ang pantalon. Agad naman akong pinatayo ng mga pinsan ko at ng mga nurse tapos ay tinanong kung ano ang nangyayari. Nanginginig ko namang sinabi ang mga nakita ko. Sabi naman po ng nurse na meron nga raw palaging nagpapakita sa banyo at room na yun. Mga ulo nga po ng sanggol, Sir Jupiter. Dati raw po kasing tambakan ang silid na yun ng mga patay na sanggol. Subalit inilipat na ng building ang nasabing tambakan kaya ginawa na itong private room. Dahil sa takot hindi na po ako nagpapaiwang mag-isa sa kwartong yun. Kahit nga po magbanyo ay nagpapasama pa talaga kaming tatlo. Pagkalipas ng ilang araw, isang gabi po noon, kailangan kong labhan ng aking mga damit. Pero ayokong umuwi muna ng bahay para doon.
Kaya nagpaalam ako sa dalawa kong pinsan na maglalaba muna ako sa washing area. May washing area po kasi sa labas ng ospital at marami pong tao roon. Kanya-kanyang laba. Hindi naman ako nahirapang maghanap ng available na pwesto at agad ko yung pinuntahan. Sa di kalayuan ay makikita po roon ang napakaraming punong kahoy. Tapos may rumaragasang malaking ilog sa baba. Nasa bundok na po kasi ang ospital na yun, Sir Jupiter. Hindi ko na nga lang sasabihin kung ano ang pangalan ng ospital na ito sa lugar namin. Habang naglalaba, may napansin akong isang babaeng nakaupo sa tabi lang ng washing area. Naka-all white po siya, tapos nakatingin sa malayo. Doon pa lang po ay kakaiba na ang dating niya sa akin. May kung anong lamig akong nararamdaman na nanunuot sa balat ko. Kaya hindi ko maiwasang sulyap-sulyapan ang babae habang naglalaba ako. Maya-maya pa po napansin kong tumayo siya at nagulat na lang ako nang naroon na siya sa harap ko. Napasigaw ako ng malakas kaya't nagulat ang mga taong naroon at napatingin sa akin. Tinanong nila ako kung ano raw ba ang nangyayari sa akin pero hindi na po ako nakasagot. Nawala na rin po kasing bigla ang babae. Hindi ko na rin po siya nakita ulit. Dali-dali na lang akong bumalik sa loob ng ospital. 12:00 ng gabi noon, Sir Jupiter, tahimik na ang labi. Iilan na lang ang nakikita kong gising na mga bantay. Tsaka wala na rin yung ibang mga nurse. Pumasok ako sa kwarto ni Lola at nakitang tulog na ang mga pinsan ko. Nagdadalawang isip akong ilagay sa banyo ang sabon kasi baka makita na naman akong kung ano. Kaya sa mesa ko na lang muna nilagay. Maya-maya pa po ay may narinig akong iyak ng sanggol. Noong una akala ko doon lang yun sa kabilang kwarto. Siguro may bagong panganak. Kaya hinayaan ko na lang. Umupo na lang ako habang tulog pa rin ang dalawa. Subalit bigla pong nagbukas ang pinto ng banyo at gumapang palabas ang napakaraming mga sanggol. Grabe ang sigaw ko noon at napaakyat ako sa kama ni Lola. Nagising naman ang dalawa kong pinsan at pinagtawanan ako. Sabi ko sa kanila, ayoko na. Bukas kayo na lang ang magbantay kay Lola. Hindi na ako babalik. Kinaumagahan, dumating po ang tita namin. Napagdesisyonan pala nilang ilabas na lang ang Lola. Kasi malaki na ang bill at hindi pa rin siya nagigising. 1 buwan na po kami sa ospital noon kaya nilagyan na lang po si Lola ng NGT o yung tubo kung saan idadaan ang kanyang pagkain. Lumabas na nga po kami ng ospital noon at dinala si Lola sa bahay ng isa pa naming tiyahin. Siya po ang anak na bunso ni Lola. Bakante po kasi ang bahay na yun kasi sa Bacolod ang opisina ng tiyahin ko. Lingguhan lang sila kung umuwi kasama ang kanyang buong pamilya. At kami pa rin pong 3 ng mga pinsan ko ang nagbabantay kay Lola sa bahay na yun. Sa aming 3, ako po ang nagpapakain at naglilinis kay Lola. May mga sugat-sugat na po kasi siya sa likod at hita noon. Kaya kailangan talaga siyang linisan araw-araw para hindi bumaho. Mga 2 buwan din po kaming nag-alaga sa Lola namin.
Hanggang isang araw, masama po ang panahon noon. Umuulan at napakalakas ng hangin. Bigla akong may narinig na tumatawag sa labas ng bahay. Sinabihan ko namang pumasok, pero wala namang tumutugon o pumapasok. Kaya binuksan ni Alex ang pinto, ngunit nagulat siya nang wala naman siyang nakitang tao roon. Yun ay kahit na dinig naman naming tatlo ang boses ng nagtatawag. Binaliwala na lang namin yung boses noong oras na yun. Pagdating ng 6:00 ng gabi, sinabihan ko na silang kumain na ng hapunan. Mauna na kako silang dalawa kasi papakainin at lilinisan ko pa si Lola. Kumakain na po ang dalawa sa kusina habang abala ako sa paglilinis kay Lola. Sabi ko, Lola, ang hirap na po ng kalagayan ninyo. Sobrang sakit po tignan, ang dami nyo ng sugat. Ayoko man pero magpahinga na po kayo, La. Nasasaktan po ako para sa inyo tuwing nililinis ko ang mga sugat nyo. Ilang sandali lang po ay biglang umungol si Lola, Sir Jupiter. Yun ang first time na narinig ko siyang umungol mula nang magkasakit siya. Kaya nilinis ko na rin po ang kanyang bibig kasi nagdadry na ito at kailangan ng lagyan ng petroleum jelly. Habang nililinisan ko ang kanyang bibig, nagtaka ako kasi may iniluwa si Lola. Kumuha ako ng tissue para kunin yun. At nagulat ako kasi isang bato ang nakita ko. Opo, Sir Jupiter, isang bato po talaga ang iniluwa ni Lola. Isang puting bato. At kasabay po noon ang pagbabago ng kanyang muka at pagtigil ng kanyang hininga. Sir Jupiter, nakita ko po ang napakaganda at maaliwalas na mukha ni Lola. Fresh na fresh po. Pagkatapos ay nakita kong lumabas sa kanyang ulo ang isang kulay puting usok. Gayunpaman, nag-iiyak na po ako noon kaya naitapon ko sa basurahan ang puting bato na inuluwa ni Lola. Nakabalot pa yun ng tissue. Agad kong tinawag ang aking mga pinsan at sinabi kong wala na si Lola. Nagsiiyakan kaming tatlo. Biglang nag-brown out. Hinanap ng dalawa ang posporo. Kinakapan nila sa dilim. Sabi ko bilisan nila kasi mag-isa lang ako sa tabi ni Lola. Takot na po ako noon. Buti na lang nakapagsindi na sila ng kandila, bagamat hindi ito masyadong maliwanag. At dahil nga po masama ang panahon, hindi agad makapunta ang mga kamag-anak namin. Gabi, umuulan, tapos wala pang kuryente. Hindi ako nagpapahalata sa mga pinsan kong natatakot na ako. Kakaibang kilabot ang nararamdaman ko noon. Iniisip ko kung ano yung bato na yun at bakit yun iniluwa ni Lola. Nararamdaman ko na rin natatakot na ang dalawa kong pinsan kaya nanatiling hindi ko ipinapakita sa kanila ang kilabot na nararamdaman ko. Nagtapang-tapangan na lang ako habang nakaupo sa tabi ni Lola. Pumanaw po si Lola ng 10 p.m., Sir Jupiter. Nagsidatingan ng mga kamag-anak namin 3:00 na po ng umaga. Sinabi ko agad sa kanila ang nangyari kaya mabilis nilang hinanap ang bato. Sinabi ko namang binalot ko yun ng tissue at itinapon ko sa basurahan. Kinalkal po nilang basurahan pero hindi po nila nakita ang bato. Hinanap ko nga rin po pero wala talaga. Sir
Sir Jupiter, ilang taon na po mula noong pumanaw ang maganda kong lola. Minsan lang niya ako binibisita sa panaginip. Kakaibang mga panaginip. Mga panaginip na sa susunod ko na lang po ikikwento sa inyo. Hanggang sa muli po, Sir Jupiter, maraming salamat at more power sa inyo. Pulang Bato. Hello po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po akong Albert. Taga rito po ako sa Camarines. Itong maiksing kwento ko ay nangyari noon pang 1992. Nasa 13 anyos pa lang ako nito. Pauwi po kami noon ng kuya ko mga bandang alas 4 ng hapon. Nakipaglaro kasi kami ng saranggola sa mga kababata namin. Bale, 14 anyos na si Kuya Roger noon. Habang naglalakad, may nasipat po akong kumikinang sa tabi ng daan. Naroroon ito sa bandang mga talahib. Medyo bukid na po kasi ang lugar namin noon. Pinuntahan ko naman po at laking gulat ko kasi nakakita ako ng isang pulang bato. Kumikinang ito dahil sa sinag ng araw. Tuwang-tuwa kami ni Kuya Roger. Nasa isip kasi namin noon, siguradong mahal yun kapag binenta. Bato po talaga eh. Hindi po siya mukhang peke o gawa sa plastic. Maski nga po sina Mama at Papa, tuwang-tuwa rin nang makita nila yun. Nilagay ni Papa ang bato sa may altar. Sabi niya dadalhin daw niya sa syudad kapag magdi-deliver siya ng mais. 2 araw pa po ang hihintayin namin bago yun. Pero hindi namin inaasahan ang mga mararanasan namin sa mismong gabing yun. Natulog na po kami noong gabing yun pero nagising ako kasi naiihi ako, Sir Jupiter. Yung banyo namin ay konting lakad pa sa likod ng bahay. Kaya nakagawian na namin ni Kuya na doon umihi sa may mga damo sa gilid ng bakuran. Nang matapos na ako, babalik na sana ako sa loob. Ngunit, biglang may narinig akong mga yabag mula sa kung saan. Yung bang natatapakan ang mga damo at tuyong dahon. Nagpalinga-linga ako at may nakita akong matandang lalaki doon sa may kakahuyan. Tumayo siya at tumitig sa akin. Sa di may paliwanag na dahilan ay bigla rin akong nakaramdam ng kilabot noon. Kaya dali-dali akong tumalikod at pumunta sa pinto. Papasok na sana akong ngunit bigla akong sinitsitan ng lalaki. Sumisenyas ito at inilalagay ang isang kamay sa harap na parang may hinihingi. Subalit dahil kinikilabutan na talaga ako, nagpatuloy na ako sa pagpasok at ikinandado ang pinto. Humiga ako sa banig namin ni Kuya doon sa may sala. Maliit lang kasi ang bahay namin, kaya doon kami natutulog. Hindi po ako makatulog kasi iniisip ko yung matanda. Iniisip ko kung ano ang kailangan niya sa akin o kung may sira lang ba yun sa isip. Tanaw ko rin yung bato sa altar. Kumikinang ito dahil sa liwanag na nagmumula sa lampara. Ilang minuto pa po na bigla ako nang marinig kong may kumakaluskos sa dingding. Doon banda malapit sa kinahihigaan namin ni Kuya.
Kahit nga po si kuya ay nagising din, malakas kasi ang kaluskos. Ramdam talaga namin gusto nitong butasin ang dingding. Pinuntahan ko agad sina mama at papa sa kwarto nila. Nagising naman po sila agad. Ngunit hindi pa man kami nakakalabas ng kwarto, naggulat na lang kami nang sumigaw ng malakas si kuya. Dali-dali kaming tumakbo at nakita naming may butas na sa dingding. Baklas na yung isang tablang kahoy. Doon po ay may nakalusot na kakaibang payat na kamay, Sir Jupiter. Napakahaba at napakatalas ng mga kuko nito, tapos kulay itim. Kapansin-pansin ding kulukulubot ang balat, tsaka nakaumbok ang mga ugat. At sumisenyas ito na parang may hinihingi. Hindi namin kita ang may-ari ng kamay pero mabilis nang kumuha ng itak si Papa. Aambahan na sana yung braso, pero bigla itong sumenyas ng huwag. Tapos itinuro ang kumikinang na bato sa altar. Ilang sandali lang may narinig kaming garalgal na boses mula sa labas. Sabi nito, "Hindi ko kayo sasaktan. Wala akong balak na masama. Gusto ko lang mabawi ang bato ng angkan namin." Nagkatinginan kaming apat sa loob. Halata sa mga mata namin ang magkahalong pagkabahala, takot at pagtataka. Subalit nagpasya bigla si Mama na ibigay na lang namin para wala ng gulo. Nanghihinayang man kami ni na Kuya at Papa, pero ginawa na lang namin. Tama naman si Mama eh. Dahan-dahang inabot ni Papa ang bato sa palad na nakalusot sa dingding. Tapos ay kinabig din ng kung anong nilalangang kanyang braso. Pagkatapos may inihagis ito papasok sa butas ng dingding. At nakita naming isa pala yung singsing na may perlas. Nagpasalamat ang nilalang sa amin, tapos ay naramdaman na naming umalis. Nakahinga naman kami ng maluwag nang maisip ni Mama na baka pwedeng ibenta yung singsing. Yun nga po ang ginawa ni Papa nang makapunta siya sa syudad. Ilang libo rin ang halaga nun. Hindi ganong malaki, pero nakatulong din sa amin kahit papaano. Sir Jupiter, ngayon po gusto ko sanang magtanong sa inyo at sa mga listeners. Anong bato kaya yung napulot namin ni Kuya? Yung kumuha sa bato, aswang kaya yun? O engkanto? Opo, matagal na yun, pero gumugulo pa rin talaga sa isip ko. Hihintayin ko po mga kasityo ang inyong mga kuro-kuro. Hanggang dito na lang po, Albert ng Camarines.